umpisahan na po natin 'to, mga kababayan. Alam niyo po ba, yung litrato na nandiyan ho, naku trending na trending ho yang mga kabataan na yan, mga bossing, Chief Amo Sir. May papakinig ako sa inyo, may papakinig ako sa inyo. At eto, nakikita niyo ba? Yan yung YouTube channel nila. Ayan YouTube channel nila. Ang pangalan, Moro Beats, no? At ang pamagat nung title nung kanta nila na nagte-trending mga bossing ay Teritoryo. Ayan, Teritoryo. Nagpi-feedback bumabalik doon sa ano ko Ayan, papakinggan ko sa inyo mga bossing. Beat pa lang, panalo na mga kababayan. Maganda, no? Teritoryo namin ito. Naku, puntahan nyo na lang po yung kanilang channel. Ang channel nila, Moro Beats, no? Tapos trending na trending yung kanta nila na teritoryo natin to. Bakit to, mga kababayan? Daig nitong mga kabataan na to, si Inday Sara Duterte. Bakit to? Ito may mga paninindigan ito nakatindig para sa West Philippine Sea, mga bossing. Hanggang ngayon si Inday Sara Duterte wala pa din komento. Biruin mo Vice Presidente pa natin yun. Hanggang ngayon po, walang komento si Inday Sara Duterte patungkol po sa West Philippine Sea. Balita ng TV Patrol. Trending ngayon online ang kanta nilang Teritoryo, which is yun nga po yung pinarinig ko sa inyo, no? Na siyang ginamit bilang anthem song, no? Sa atin ito, concert kamakailan lang sa West Philippine Sea. At sinuportahan nga po yan, mga kababayan, nung mga kasundaluhan natin, mga bossing. Sinuportahan po, mga bossing. Yun lang Tapos ito pa malupit. Inimbitahan din po pati China, mga boss, Chief Amo Sir. Not really yung China, yung embahada ng China sa Pilipinas. Kaso hindi hindi pumunta. 'Di ba? Kaso hindi pumunta, mga bossing. Daig pa ng mga batang ito si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Samantalang itong mga bata na ito, tingnan mo. Kayang gumawa ng kanta, no? Kayang panindigan, kayang pumunta doon. Nako, pati pala si Inday Sara Duterte. At pati ho pala si Tatay Digong. Si Tatay Digong nila, mga kababayan, ang yabang-yabang nung eleksyon sabi pupunta daw sa West Philippine Sea nang gamit ang jet ski. Hanggang ngayon yung jet ski mukhang ibinebenta na. Reason for selling, nasa ibang bansa yung may-ari. Tingnan nyo mga kababayan. No? Tayo mga maliliit na Pilipino. Tayo pa yung may say. Tayo pa yung may sinabi. Pagdating po sa West Philippine Sea. Tapos babanatan tayo ng mga DDS. Sasabihin ng mga DDS, nako kayo manguna dyan pagka nagkagera na. At pag nilusob na tayo ng China, nasa na yung China nyo ngayon? Pabagsak. No? Isang pitik lang ni Donald Trump, 145% taripa. Ngayon. Wala na. Di ba? Wala na. Sasabihin sa inyo ng DDS, kayong mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, unahin namin kayo. No? Doon kayo sa front. Doon kayo sa front. Total, matatapang daw tayo, mga bossing. Ano tawag sa kanila? Duwag. Di ba? Ano tawag sa kanila? Alaw siyag bolso, mga boss. Dati nung panahon nung ating mga bayani, mga bossing, kung maalala nyo lang no? Sila Andres Bonifacio, yung Katipunan. Di ba? Kulang ang mga armas nun, no? Ang gamit nila mga gulok, ang gamit nila mga itak. Ang kalaban nila, mga kababayan, yung mga Kastila, napakahaba po ng mga barel. Nagpagapi ba po sila? Nagpadala po ba sila sa takot nila? Hindi.
no? Lumaban sila, mga bossing. Kaso yung mga kapwa natin Pilipino ngayon, lalo na diyan sa bandang mga DDS, parang nawala na ang tapang, no? Hindi natin kakayanin 'yan, ang lalaki ng armas niyan, eh. Hmm, hindi natin kakayanin 'yan. Kasi may mga ano 'yan, may mga kanyon. O tignan niyo ho ang pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno ng Pilipinas ngayon sa ano, sa versus China. Wala, 'di ba? Oh, walang magawa ang China. Ano sinasabi nila? "Oh, bakit kayo maglalagay ng Typhoon missile diyan?" Biruin mo ha, depensa ng bansang Pilipinas papakialaman ng China. Siguro akala ho nila mga bossing, ang nakaupo pa, si dating Pangulong Duterte. Na kung ano yung sabihin nila, yun lang yung gagawin ni dating Pangulong Duterte. Nagkakamali ho sila mga boss. Iba na po ang presidente ngayon, no? Ang presidente ngayon pumapalag. Anong pakialam ninyo sa Typhoon missile namin dito sa loob ng bansa namin? Hindi namin tatanggalin 'yan. Oh, hangga't hindi nyo kami inirerespeto o ginagalang. O, di ho ba, mga boss? Ayun, nandoon pa din ho yung Typhoon missile. May nagawa ba China? Binomba ba tayo? Hindi ho, wala. Sindakan lang ang labanan, di ba? Sinisindak lang tayo ng China, which is hanggang ngayon po, wala naman mangyari eh. Hanggang ngayon, alam nila na tayo pong mga Pilipino ay hindi basta-basta nila kayang sakupin. Umabot na nga ho mga kababayan yung ilusyon ng China na ano daw po, pati Palawan, nasa history daw nila. O biruin nyo yun. Matitigas ang muka. Medyo nahinto-hinto yata sila ngayon kasi problemado sila. No? Mismong yung mga kababayan niya o mismong mga leader ni Xi Jinping tinatalo na siya dahil nga po dito sa pagharap ni Xi Jinping sa problemang kinakaharap po ng China dahil po doon sa 145 plus o 145 na ipinataw ni Donald Trump na taripa para sa China. Apple, nagsisialisan sa China, mga kababayan. Bumabagsak po ang ekonomiya nila. Di ba? Bangis 2.0. No pro-China, MR sa kalam. O etong mga kababayan natin, mga kabataan, buong tapang na pumunta doon sa West Philippine Sea. Di ba? Para isigaw, para ikanta na sa atin ang West Philippine Sea. Teritoryo natin ito. Ewan ko kung ganyan yung iniisip ng mga DDS. Mga DDS duwag Diba kiyan? Mga DDS, kayo ang pumunta doon sa frontline na hindi kami. Ganun lagi. Ganun ang banat ng mga DDS mga bossing. Ngayon, alisin ko na to. Natuwa lang ako doon sa mga sa Moro Beats. No? Ang galing pala nilang kumanta. Ang ganda nung kanilang mga kanta. Kaya puntahan nyo po, Moro Beats, yung kanilang channel. Tapos hanapin nyo yung kanta nila, sikat na sikat ngayon, Teritoryo